Magandang hapon sa ating lahat at naritong ulat sa lagay ng panahon ngayong hapon ng Huwebes, May 21, 2026. Base nga sa ating latest sa ating area of responsibility at huli nga yung namataan sa layong 925 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Ito ang nasabing low pressure area ay hindi naman natin inaasahan na magiging isang ganap na bagyo at patuloy nga yung kikilos, pakanluran at habang papalapit nga yan sa kalupaan ng ating bansa ay maaari nga yang malusaw. Bagamat hindi natin inaasahan na maging isang ganap na bagyo yan, ay maaari pa rin niyang magdulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at mangilang-ilang bahagi ng Visayas sa mga susunod na araw. Samantalang sa nalabing bahagi ng ating bansa ay iiral lamang yung mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dala ng easterlies at ng localized thunderstorms. Easterlies nga ang siya nakakaapekto naman dito sa may bahagi ng Luzon at Visayas. Sa magiging lagay ng panahon bukas, dito sa may bahagi ng Luzon, asahan nga natin na magpapatuloy pa rin itong mainit at maalinsangang panahon na meron namang tsansa ng mga pulo-pulo at panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dala pa rin ng easterlies. Agwat ang temperatura sa may Tuguegarao aabot ng 25 to 39 degrees Celsius, Metro Manila 26 to 36 degrees Celsius, at dito naman sa may Legazpi 26 hanggang 34 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon sa may bahagi ng Caraga at Davao Region, asahan na nga natin na magdudulot nga yung trough ng low pressure area ng makulimlim na kalangitan at matataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At sa may bahagi nga ng Surigao del Norte at Surigao del Sur, asahan na nga natin na magsisimula na yung mga paulan na yan ngayong gabi. Samantalang sa may bahagi naman ng Palawan at Visayas, iiral pa rin ang easterlies kaya magiging mainit at malinsangang panahon ang mararamdaman natin sa umaga hanggang tanghali at pagsapit ng hapon, muling makakaranas na naman ng mga pulo-pulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa lalabing bahagi din ng Mindanao ay iiral din ang localized thunderstorm kaya asahan din natin yung mga tsansa ng mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Agwat ang temperatura sa may bahagi ng Puerto Princesa 26 to 34 degrees Celsius at dito man sa Cebu 27 to 34 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Zamboanga 24 to 34 degrees Celsius at dahil nga sa mga paulan, sa may silangang bahagi ng Mindanao ang temperatura maglalaro 25 to 32 degrees Celsius sa may Davao at Cagayan de Oro. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At base naman sa ating tropical cyclone threat potential, ngayong linggo nga ay may nakikita tayo isang posibleng mamuo na naman na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may silangang bahagi. At sa nakikita nga natin, meron yang mababa hanggang sa katamtamang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Pagsapit naman ng huling linggo, ngayong buwan hanggang sa unang linggo ng Hunyo, ay maaari na yang makapasok sa loob ng ating PAR at maaaring mag-recurve o kumurba yung pag-track nito habang papalapit na naman sa kalupaan ng ating bansa. At may posible rin na isang low pressure area naman na mamuo sa may kanlurang bahagi ng Palawan at Southern Luzon. Again, inuulit natin na bagamat sa ngayon ay matagal pa nga itong forecast nito kaya mataas pa yung uncertainty nito. Kaya patuloy pa rin tayong mantabay sa pag-asa hinggil nga sa mga latest updates sa babantayan natin mga posibleng bagyo o low pressure area. Sa magiging lagay naman ng panahon sa susunod na 3 araw, asahan natin na dito sa Luzon, magpapatuloy pa rin yung init na nararamdaman natin sa susunod na 3 araw at sa hapon, muling bubuhos na naman yung mga pulo-pulo at panandali ang mga pag-ulan. Bagaman sa may Palawan, nakikitaan na natin ng pagkakaroon ng mga mas matataas na tsansa ng pag-ulan at makulimlim na kalangitan pagsapit ng linggo hanggang Lunes, dalangayan ng LPA na posibleng nakapaloob sa isang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa magiging lagay naman ng panahon sa susunod na 3 araw dito sa Visayas, asahan nga natin na pagsapit ng Sabado, Eastern Visayas kasama ang Tacloban City, makararanas na naman ng makulimlim na kalangitan. Dala nga yan nung nasabi nating posibleng LPA uli o Intertropical Convergence Zone. Ngunit pagsapit ng Linggo hanggang Lunes, agaran din namang mas gaganda ang panahon at mananatili nga na pulo-pulo ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa malaking bahagi ng Visayas.
Sa magiging lagay naman ng panahon sa susunod na 3 araw dito sa may parte ng Mindanao. Asahan nga natin na pagsapit ng Sabado, buong Mindanao nga ang makararanas na makulimlim na kalangitan at matataas na tsansa ng mga pag-ulan gawa ng LPA o Intertropical Convergence Zone. At yung mga pag-ulan na yan magpapatuloy dito sa may Zamboanga Peninsula kasama ang Zamboanga City, maging sa may Barm, Socsargen, Lanao del Norte at Misamis Occidental hanggang Lunes. Kaya mag-iingat po yung ating mga kababayan sa mga posibilidad na naman ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Mindanao, improving na yung weather condition natin pagsapit ng Linggo hanggang Lunes. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 6:18 ng hapon at sisikat naman yan bukas ng alas 5:27 ng umaga. Manatiling may alam sa lagay ng panahon at bisitahin ang ating mga social media pages sa X, Facebook at YouTube at i-search lamang ang DOST Pag-asa. At para sa mga karagdagang impormasyon ay bisitahin ang ating website pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat.